Mga kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahirang o pinili. Sinalita po ito ng Panginoong Kristo na nakasulat sa Mateo 22:14. Ang pahayag na ito ng Panginoong Kristo ay nagbibigay diin na kailangang tiyakin ng bawat taong tinawag ng Diyos na hindi lamang kabilang siya sa mga tinawag, kundi nakabilang siya sa mga pinili o hinirang upang makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Sino po ba ang mga tinawag ng Diyos sa panahong Kristiyano? Nakasulat po sa Colosas 3:15, ang mga tinawag ay nasa isang katawan, na ang tinutukoy na isang katawan ay ang iglesia, na ang ulo ay ang Panginoong Kristo. Nakasulat sa Colosas 1:18. Kaya nasa loob po ng iglesia ni Kristo ang mga tinawag ng Diyos. Paano po ba tumatawag ang Diyos? Upang ang tao ay maging kaanib sa iglesia ni Kristo sa pamamagitan po ng pangangaral ng ebanghelyo o ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia sa pamamagitan ng sugo ng Diyos. Marami pong sumasampalataya sa Biblia ang umaasa sa pagtatamo ng kaligtasan sa pagbabalik ng Panginoong Kristo sa araw ng paghukom. Ngunit ang Panginoong Kristo na rin ang nagsabi na makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay o sa kaligtasan, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Nakasulat yan sa Mateo 7:14. Sinabi rin niya sa Mateo 24:9-13 na ang mga alagad niya ay ibibigay sa kapighatian at kapopootan dahil sa kanyang pangalan. Sinabi rin niya na maraming mga titisod, mga kakanuluhan, at mga kakapootan ang isa't isa. Sinabi rin niya na magsisibangon ang maraming mga bulaang propeta o mga mangangaral at kanilang ililigaw ang marami. Sinabi rin niya na lalaganap ang katampalasanan o ang kasamaan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagsisilbing hadlang sa mga tinawag ng Diyos sa Iglesia ni Kristo upang makamit ang kaligtasan. Kaya naman sinundan pa ng Panginoong Kristo ang kanyang babala ng panawagang ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang marami po sa atin na nagkakatipon ngayon ay nakaranas na ng maituturing na pinakamabigat na pagsubok sa ating buhay, nang tayo ay hindi makatarungang itiwalag ng kasalukuyang tagapanguna sa iglesia. Mahal na mahal natin ang iglesia, naunawaan nating narito ang mga tinawag, ang mga hinirang ng Diyos para magtamo ng kaligtasan, subalit itiniwalag tayo ng hindi makatarungan ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia. Gayunpaman, ang nasabing pagsubok ay panimula pa lamang ng mas marami pang pagsubok sa ating pananampalataya. Dahil dumating ang panahon, marami sa mga nanindigan nung una sa panig ng katotohanan upang ipagtanggol ang iglesia at ang mga salita ng Diyos, pero bumali sa mga bago at maling doktrina na nag-udyok sa kanila upang talikuran o lumayo sa tunay nilang pananampalataya. Sila yung binabanggit ng Biblia na mahihina, mga walang tiyaga o mainipin, at yaong mga puno ng puot sa mga naninira sa kanila. Mga kapatid, habang dumaranas ang iglesia ng matinding pagsubok, maraming katanungan po ang bumabangon sa kalagitnaan ng mga magkakapatid, tulad ng anong sanhi?
ng patuloy na pag-iral ng mga problema sa iglesia. Saan at paano mahahanap ang lunas kung mayroon man? At sa mga may negatibong pag-iisip, sa mga bias at wala sa focus, ang pinakamalaking katanungan na sila mismo ang madaling sumasagot ay sino ang dapat sisihin? Ngunit sa gitna ng maraming tanong na bumabagabag sa isipan ng marami, ang pinakamalaking katanungan ay bakit nagtatagal ang mga suliranin o mga pagsubok na dinaranas ng bayan ng Diyos ngayon? Ang sagot ng Biblia sa tanong na ito ay siyang pag-aaralan natin sa leksyong ito. Ito ay magbibigay liwanag sa karamihan sa mga katanungan kung hindi man sa lahat. Magbibigay din ito ng malalim na pagkaunawa sa mga taong bukas ang pag-iisip at sa mga tunay na naghahangad na malaman ang katotohanan. At umaasang malulutas din ang mga bumangong mga suliranin sa iglesia. Nawa ang leksyong ito ay makapagbigay din ng liwanag sa mga nadidimblan ng pag-iisip. Kaya simulan po natin ang leksyong ito sa tanong na, bakit ang mga suliranin o ang mga pagsubok na dinaranas ng bayan ng Diyos ay nagtatagal at may pagkakataon pa ngang sa mahabang panahon? Magsimula tayong bumasa dito po sa Aklat ng Mga Bilang sa 14:18 hanggang 19, babasahin ko rin ang 26 hanggang 30. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang. At sa anumang paraan ay hindi aariing walang muwang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na sali ng lahi. Ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito, ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanang ito na nag-uupasala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Tunay na kung paanong ang sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito, at yaong lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jephunneh at si Josue na anak ni Nun. Mga kapatid, sa kabila ng pagiging mapagpahinuhod ng Panginoon Diyos at sa kanyang pagiging maawain, pati na rin sa taimtim na pagsusumamo ni Moises sa kanya na patawarin ang kasamaan ng kanyang bayan, nagpasya po ang Diyos na alisin niya sa kanyang bayan ang lahat ng lumabas sa Ehipto at ang mga nagreklamo laban sa kanya maliban kay Josue at kay Caleb at sa mga bagong henerasyon. Bakit po ganito ang naging pasya ng ating Panginoon Diyos? Sapagkat naging mareklamo, naging mapaghimagsik ang inilabas niya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya nga, pinadaan sila ng Diyos sa pagsubok. Hindi naman napakalayo ng
Kanaan o ng lupang pangako sa Ehipto, pero sa loob ng 40 taon, pinadaan sila ng Diyos sa maraming pagsubok. Bakit nga nagtagal ang mga pagsubok na ipinahintulot ng Diyos na maranasan ng Israel? Nagbigay daan yun upang mailapat ng Diyos ang proseso ng pag-aalis niya mula sa kanyang bayan ng mga taong hindi karapat-dapat sa pagtatamo ng kanyang mga pangako. Tulad ng mga mapag-ubasal, ng mareklamo at mapaghimagsik. Ano pang pangyayari noong una ang nagpapatunay na ang Diyos ay nag-aalis ng mga hindi karapat-dapat sa pagtatamo ng kanyang mga pangako? Pakinggan niyo nakasulat dito naman sa Genesis, sa 19:12 hanggang 14, babasahin ko rin ang 24 hanggang 26. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka pa ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin." At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, "Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan, datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya." Nang magkagayoy, nagpaula ng Panginoon sa Sodom at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit at ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Nang magpasya po ang Diyos, nagunawin ang mga bayan ng Sodoma at Gomora dahil sa kasamaan ng mga taong naninirahan doon, ipinadala niya ang kanyang mga anghel upang ihiwalay ang pamilya ni Lot mula sa mga lilipulin sa pamamagitan ng babala at pagtuturo kay Lot na tumakas kasama ang kanyang pamilya. Ngunit nang sabihin ni Lot ang babala sa kanyang pamilya na binubuo ng kanyang asawa, 2 anak na babae at kanilang asawa, hindi po siya pinaniwalaan ng kanyang 2 manugang. Itinuring nilang biro lang ang babala, kaya hindi sila umalis na kasama ni Lot. Ano ibinunga? Nang ibaba na ng Diyos ang apoy at asupre sa 2 bayan ng Sodoma at Gomora, napahamak ang 2 manugang niya. Bukod dito, hindi pinakinggan ng asawa ni Lot ang tagubili ng mga anghel na huwag lumingon sa likuran. Sa gayon, namatay din siya. Siya ay naging haliging asin. Kung inyong napansin, mga kapatid, 6 yung bumubuo sa pamilya ni Lot na binigyan ng Diyos ng pagkakataon para maligtas mula sa pagkawasak. 2 kaagad ang naalis dahil nga sa hindi naniwala. Nag-alinlangan sa babala ni Lot na tinanggap mula sa anghel na isinugo ng Panginoong Diyos. Pero meron pang isa na nabawas, yung asawa ni Lot, na kahit nasa daanan ng kaligtasan, subalit dahil sa hindi nakinig sa tagubilin, sa utos na huwag lumingon, kaya napahamak din.
Kaya 3 sa 6 ang inalis ng Diyos sa hanay ng mga maliligtas nang gunawin niya ang mga bayan ng Sodoma at Gomorra. Ano po ang leksyong dapat nating matutunan sa pangyayaring ito? Ang mga hindi mananampalataya o ang mga nag-aalinlangan at ang mga hindi masunurin ay inaalis ng Diyos sa talaan ng mga maliligtas. Balikan po natin ang nangyari sa bayang Israel kung saan ay inalis ng Diyos ang mga mapaghimagsik at mareklamo sa mga pumasok doon sa lupang pangako o sa Kanaan. Bukod sa pagrereklamo, ano pa? Ang katunayang naging mapanghimagsik ang unang bayan ng Diyos. Kaya inalis ng Diyos ang mga hindi karapat-dapat makapasok sa lupang pangako liban kina Josue at Caleb. At bakit sila natangi? Pakinggan ninyo ang pahayag ng Diyos mismo. Babasahin ko po sa bilang sa 32:11-12. Tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang na patanda ay makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, sapagkat sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Jephunneh, na Zeneseo at si Josue na anak ni Nun, sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. Inutusan po at inasahan ng Diyos ang kanyang unang bayan na lubos na sundin ang kanyang mga utos. Subalit, sina Josue at Caleb lamang ang lubos na sumunod. Ang hindi lubos na sumunod sa Panginoon ay inalis niya sa mga pinayagan niyang makapasok sa lupang pangako. Ano po ba ang itinagubilin ng Diyos sa kanyang unang bayan na dapat sana ay lubusan nilang sinunod? Tingnan naman ninyo ang nakasulat dito sa Deuteronomio 12, talatang 32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Malinaw po ang utos na ito ng Diyos sa bayang Israel. Ang sabi ng Diyos, kung anong bagay ang iniuutos ko sa inyo, ay yun ang inyong isasagawa. Huwag ninyong daragdagan. Huwag ninyong babawasan. Kaya, bilang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito, dapat din po nating sundin ang mga salita ng Diyos o ang kanyang mga utos na walang dagdag at walang bawas. Kung anong bagay ang iniutos ng Diyos, yon ang dapat nating isagawa. Ano po ba ang halimbawa ng pagdaragdag o pagbabawas sa mga utos ng Diyos? Inutusan po tayo ng Diyos na ilantad ang mga gawa ng kadiliman tulad ng nakasulat sa Efeso 5:11. Nakasulat doon, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, sa halip ay ilantad ninyo ang mga ito. So makatwid, wala pong mali sa ginawa nating paglalantad ng mga nasumpungan nating masasamang gawa ng ilang mga tagapanguna sa iglesia. Pero dahil nga sa maling ipinatutupad nila sa iglesia tungkol sa pagtitiwalag, ang itiniwalag nila yung mga nanindigan sa tama. Ang pinamalagi sa iglesia yung mga lumabag, yung mga gumagawa ng masama. Pinagtiwalaan pa, yun pa ang pinanatili. Sa makatwid, yung ating ginawa sa paningin ng Diyos, tama yun. Ngunit kung gagawin natin ito
gamit ang masasamang salita na may dagdag na kasinungalingan, tulad ng ginagawa ng marami sa social media ngayon, ay hindi natin lubos na nasusunod ang utos na ito ng Diyos. Bakit po natin natitiyak? Kung napansin ninyo, ang isinasaad sa unang bahagi ng talata bago ang mga salitang, "Ilantad ninyo ang mga ito," sinabi na, "Huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman." Kaya kung ang isang nagpapakilalang defender o tagapagtanggol ng katotohanan ay nagiging offensive at nagsasagawa ng disinformation campaign para bigyang daan ang galit, poot, pagkainip, hindi siya lubusang sumusunod sa utos na ito ng Diyos. Siya ay hindi isang tunay na tagapagtanggol ng katotohanan. Sa halip, isinasangkot niya ang kanyang sarili, sinasadya man o hindi, sa walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman. Nakalulungkot po na marami sa mga nagpakilalang defenders nung una ang nahulog rin sa ganitong malaking pagkakamali. Kaya naalis din sila sa hanay ng mga tunay na naninindigan sa panig ng katotohanan at lubos na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Utos din po ba ng Diyos? Hanggang sa panahong Kristiyano na huwag magdagdag ni magbabawas sa kanyang mga salita? Ang babasahin natin ay nakasulat dito sa aklat ng Apokalipsis, ang huling aklat ng Bagong Tipan ng Biblia, sa talatang 18 hanggang 19 ng Kapitulo 22. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Mga kapatid, ang aklat ng Apokalipsis ay isang aklat ng mga hula na nasulat sa panahong Kristiyano sa pamamagitan ni Apostol Juan. Ang sabi sa talata, kung ang sino man ay magdadagdag o mag-aalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa aklat ng buhay at sa bayang banal. Katumbas ng hindi maliligtas. Sa makatuwid, kung paanong isang mabigat na kasalanan ang hindi ganap na pagsunod sa mga utos ng Diyos, ganun din kabigat ang pagdaragdag o pagbabawas sa kung ano ang sinasaad sa aklat ng mga hula. Ang pagdaragdag o pagbabawas ay hindi lamang isang masamang gawa na pagsalungat sa plano ng Diyos. Ito ay nagsasapanganib din sa kaluluwa ng mga hindi sumasampalataya, ng mga mapaniwalain, at sa mga mapag-alinlangan. Kaya hindi po tayo dapat magtaka kung yung mga nangahas na magturo, magpaliwanag ng Biblia, hindi naman sila yung sugo. Wala naman silang karapatang galing sa Diyos para mangaral ng Biblia, kaya ano ginagawa? Binibigyan ng sariling pakahulugan ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Nagtuturo ng mga bago, ng mga aral na iba at salungat sa mga aral na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang tiyak na gagawin ng Diyos? Sa mga nagdadagdag at nagbabawas sa kanyang mga salita, lalo na sa mga salita ng hula, aalisin din sila ng Diyos. Ibabawas din sila ng Diyos sa mga maliligtas tulad ng nangyari sa mga manugang at asawa ni Lot.
Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, ay hinadlangan sila ng Diyos na makarating sa dako ng kaligtasan. Sino sa mga Kristiyano ang mawawala o maaalis din sa daan patungo sa kaligtasan? Pakinggan niyo ang isang talinghaga ng Panginoong Kristo nakasulit dito sa Mateo 25:1-13. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangag-antok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, "Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya." Nang magkagayoy nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, "Bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan." Datapwat nagsisagot ang mga matatalino na nangagsasabi, "Baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo sa ganang inyo." At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, "Panginoon, Panginoon, buksan mo kami." Datapwat sumagot siya at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras." Sa talinghagang ito ng Panginoong Kristo, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay inihalin tulad sa 10 dalaga na lumabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Bakit natin natitiyak? Sapagkat ang sabi sa unang bahagi ng talinghaga, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga. Sino po ba yung tinutukoy na kaharian ng langit? Sa lupa, ang Iglesia ni Kristo ang kaharian ng Diyos. Kaya yung 10 dalagang binabanggit sa talinghaga ay inihahalin tulad doon sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, na ang 5 sa kanila doon sa 10 dalaga ay matatalino at 5 ang mga mangmang. Ano ang katalinuhan ng 5 dalaga? Nagdala ng ilawan at nagdala rin ng langis. Ano naman ang kamangmangan ng iba pang 5? Nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng langis. Kaya nung dumating na yung kasintahang lalaki, na ang tinutukoy na kasintahang lalaking ikakasal ay ang Panginoong Hesukristo, ang 5 dalaga lamang na matatalino na naghanda ang nakasama ng lalaking ikakasal at nakadalo o nakapasok doon sa kasalan. Ngunit yung 5 na hangal o mangmang, dahil sa hindi sila naghanda, pagdating ng panahon ng kasalan, napagsaran sila ng pinto. Nagpilit naman silang pumasok. Kumatok sila, "Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami." Pero hindi sila pinagbuksan at ang sabi sa kanila, "Hindi ko kayo nakikilala." Kaya hindi sila nakadalo sa kasalan. Mga kapatid, yung ilawan, may isinasagisag yun eh. Dapat yung naghihintay sa Panginoong Hesukristo
laging nasa liwanag. Hindi dapat magdilim. Hindi nga natin tiyak, kung kailan ang araw at oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat manatili tayong nasa liwanag. Sino ba yung nasa liwanag? Sa Mateo 5:14-16, sinabi ng Panginoong Jesucristo na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang tinutukoy niya yung mga alagad niya, yung mga kaanib sa iglesia. Paano sila magsisilbing ilaw ng sanlibutan? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabubuti nilang gawa. Alin po ba yung mabuting gawa? Pagka binasa natin sa Roma 7:12, ang mabuti ay ang mga salita ng Diyos. Kaya upang tayo ay magsilbing ilaw ng sanlibutan at mamalagi tayong gayon, dapat ang ating ginagawa ay gabayan at diktahan o masang-ayon sa mga utos o mga salita ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, dapat po nating tandaan na ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nasa ganitong kalagayan at marami sa atin ang inuusig at itinuwalag ay dahil sa pagtatanggol natin sa katotohanan. Sa dami na ng ating naging sakripisyo, naway walang sino man ang masumpungang sumasalungat o lumilihis sa katotohanan o sa mga tunay na aral na itinuro ng huling sugo ng Diyos, na mahigpit nating ipinagtatanggol noon. Isipin ninyo, dating defenders, dating pumupuna sa mga kamaliang nasumpungan sa mga nangunguna sa iglesia ngayon. Pero ngayon, ang itinuturo ay iba na sa itinuro ng sugo. Meron pa ngang nagsasabing kulang yung itinuro ng sugo sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Lumilitaw na meron pang ibang dapat na pakinggan. Meron pang ibang dapat na magpaliwanag ng mga salita ng Diyos sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya, paano maliligtas yung mga taong yun? Malibang sila ay magbago. Malibang sila ay bumalik sa katotohanan at manindigan sa tunay na mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala sa iglesia. Bakit po ba may pag-aalis pang ginagawa ang Diyos sa mga tinawag niya upang maglingkod sa Kanya? Bakit hindi lahat na lang ng napaloob sa Iglesia ni Cristo o sa bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito ay panatilihin hanggang sa magtamo ng kaligtasan? Ano bang namamalaging batas ng Diyos pagka ang pinag-uusapan ay pagkakaloob ng kaligtasan? Pakinggan niyo, nakasulat sa awit 1:4-6. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta. At anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itataboy ng hangin, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahama. Kaya po pala, inaalis ng Panginoon Diyos ang mga hindi karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan, sapagkat hindi po pumapayag ang Diyos na ang mga makasalanan at mga masasama ay makasama ng matuwid na haharap sa paghatol.
sa makatwid, ang tiyak lang na haharap sa Panginoon para magtamo ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, yung mga matuwid. Pero yung mga makasalanan, yung mga masasama, tiyak na ihihiwalay ng Panginoon. Eh, hindi po tayo magsasabi kung sino yung masasama, kung sino yung mga makasalanan na tiyak na ihihiwalay o aalisin ng Diyos sa talaan o hanay ng mga maliligtas. Hayaan po nating Biblia ang magpakilala sa kanila. Pakinggan niyo ang nakasulat dito sa unang Timoteo sa 1:7, babasahin ko rin ang 9 hanggang 10. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga mapakiapit, dahil sa mga mapakiapit sa kapwa lalaki, dahil sa mga magnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung meron pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Dito po sa binasa natin ay inisa-isa yung mga masasama, yung mga makasalanan, hindi man binabanggit ang lahat pa. Sapagkat maraming mga talata sa Biblia na mababasa natin, ipinakikilala ng Biblia kung sino yung mga masasama at makasalanan. Ngunit, pansinin po natin yung ilan sa mga nasa talaan. Sinabi ng Biblia, yaong mga nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagamat di nila natatalastas ang kanilang sinasabi o ang mga bagay na kanilang pinaninindiganan. Eh, hindi po ba marami ngayon ang nangangahas na mangaral ng Biblia? Kahit nga naging kaanib pa sa iglesia, na hindi naman ministro, nagpipilit na paliwanagan ang Biblia. Eh, hindi ba kapangahasan yun? Hindi ka taka-taka kung yung mga maling relihiyon, yung mga nasa maling pananampalataya ay mangahas sila at hindi nila maiturong tama ang mga salita ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero natuto sa mga aral ng sugo at ngayon ay nangangaral ng iba at ngayon ay nagbibigay ng ibang paliwanag sa mga salita ng Biblia kasama sila sa mga itinuturing ng Diyos na masasama at makasalanan. Sino pa ang binabanggit na masasama at makasalanan? Yung pumapatay sa ama at sa ina. Yung pumapatay ng kapwa. Mga kapatid, nakalulungkot na merong mga nangyayari ngayon sa loob ng iglesia, nagagawa nila yung pagpatay na binabanggit sa Biblia. Yung napopoot sa kanilang kapatid, mamamatay tao yun. Yung napopoot sa ama o napopoot sa ina, mamamatay tao yun. Eh, maaalala natin dito, yung kasalukuyang tagapanguna sa iglesia na napuot sa ama. Ang katunaya'y binura at ibinaon sa limot ang mga ala-ala at pamana ng kanyang ama. Winasak pati yung bahay at yung mahahalagang ala-ala ng kanyang mga gawa ng pag-ibig.
Hindi na halos ipaalala sa iglesia, ang pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo. Yung binabanggit naman na pagpatay sa ina, hindi ba't yung sariling ina ay itiniwalag, itinakwil, ginipit, samantalang nanawagan lang dahil meron pang mga anak na nasa panganib? Gusto lang naman siyang makausap, pero sa halip na kausapin, sa halip na arugain yung kanyang ina na biyuda na, ay itinakwil, itiniwala. At ngayon ay hindi man lang inaalaala kung ano na ang kalagayan ng kanyang matandang ina. Hindi ba pagpatay yun? Kaya dapat tayong mag-ingat at laging nasa focus upang hindi tayo mahulog sa alinmang kasalanan at kasamaan para huwag tayong maalis sa hanay ng mga maliligtas. Sa halip ay masunod natin ang mga utos ng Diyos na ating tinanggap sa iglesia. Gaano pong pagtatapat sa mga utos ng Diyos ang dapat nating gawin upang walang sino man sa ating nagtatanggol sa katotohanan ng maalis pa sa daan ng kaligtasan samantalang dumadaan tayo sa matinding pagsubok sa ating pananampalataya. Pakinggan niyo, nakasulat dito po sa Job sa 23:10-12. Unawain po natin mabuti at bulayin ang bawat salita na babasahin natin sa mga talatang ito. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Ang nagsasalita po dito ay si Job. Alam ninyo ang mga pagsubok na pinagdaanan ng lingkod ng Diyos na si Job. Napakabibigat. Pero alam niya na yung pagdadaanan niyang yun, hindi para pahirapan siya ng Diyos. Hindi para makasama sa Kanya. Hindi para mahiwalay siya sa Diyos. Ang sabi nga niya, nalalaman ng Diyos ang daang aking nilalakaran. Pagka Kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Sa makatwid, yung pagsubok, ipinahihintulot ng Diyos para dalisayin ang ating pananampalataya. Katulad ng ginto na pinadadaan sa apoy para malaman kung talagang dalisay. Kaya habang pinadadaan tayo sa pagsubok, lalong dapat na tumitibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Anong katunayang matibay ang pananampalataya ni Job sa Diyos? Yun nga, pinadaan siya sa napakabibigat na pagsubok. Ano-ano ba yung naging pagsubok ng Diyos kay Job sa kabila ng pagiging malapit niya sa Diyos? Sa kabila ng labis na pagmamahal ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang pagiging matuwid. Naranasan niya na ang lahat ng kanyang mga tinatangkilik sa isang iglap ay nawala sa kanya. Andiang nasunog, andiang tinamaan ng kidlat, andiang ninakaw, sinamsam, kaya nawala lahat. Nagkaroon siya ng mga bukol mula sa ulo hanggang sa paa. Nawala sa kanya ang lahat ng kanyang mga anak. At yung asawa niya na natira na dapat sana ay nasa panig niya upang aliwin at bigyan siya ng moral support, kinutya pa siya.
Sinabihan siyang talikuran na niya ang Diyos. Ngunit ayon sa mga talatang binasa natin, sabi ni Job, sumunod siyang lubos sa kanyang mga hakbang, iningatan niya ang daan ng Panginoon, hindi siya kailanman lumihis sa mga utos ng Diyos, sa halip ay pinahalagahan niya ang mga salita ng kanyang bibig ng higit sa kanyang kinakailangang pagkain. Wala nang bibigat pa sa pagsubok na pinagdaanan ni Job, sa pinagdadaanan natin ngayon. Gaano man kabibigat o anumang pagsubok ang ipahintulot pa ng Diyos na maranasan natin, mga kapatid, tularan natin si Job. Nagtapat siya sa mga utos ng Diyos. Iningatan niya ang mga daan ng Panginoon. Natutunan natin ang mga daan ng Panginoon. Itinuro sa atin ang sugo. Itinuro sa atin ang kapatid na Eraño Manalo. Hindi sila nagkulang ng pagtuturo para ingatan ang ating mga kaluluwa. Makarating tayo sa dako ng kaligtasan. Huwag nating lilimutin yun. Pinahintulot ng Diyos na sila ay mapagpahingahin. Na iba ang kasalukuyang pamamahal. Kung pag-uusapan ay pagmamalasakit sa kapakanan ng kaluluwa ng mga kapatid. Ang inintindi yung sarili ng kapakanan. Mga mahal na kapatid, yung katapatan sa pagsunod sa mga salita ng Diyos, ikaliligtas natin. Kung pinadadaan man ng Diyos ang bayan niya sa proseso ng pag-aalis sa mga hindi karapat-dapat, manatili tayo bilang kaalib sa iglesia, hindi lamang tinawag, kundi hinirang. Sino po yung hinirang? Yung tapat na nag-iingat ng mga salita ng Diyos. Kung ano utos, yun ang ginagawa niya. Kung ano bawal, yun ang hindi niya ginagawa. Ano pa, araw-araw, bawat sandali ng kanyang buhay, iniingatan niya ang kalinisan, ang kabanalan ng kanyang kahalalan, ng kanyang pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Kaya mga kapatid, na dumadalo ngayon, oo't ipinahintulot tayo ng Diyos na malagay sa ganitong kalagayan. Pero hindi ibig sabihin, pinabayaan tayo ng Diyos. Itinakwil tayo ng Diyos. Ang nagtakwil sa atin, yung pamamahalang hindi kasing malasakit ng mga naunang pamamahal. Sana ay bigyan pa sila ng pagkakataon para ituwid ang dapat na ituwid. Para ipadama sa buong iglesia, hindi sa ilan lang, yung tunay na pagmamalasakit sa ating mga kaluluwa. Pero tayo, pinahintulot ng Diyos na magkasama-sama, pagsikapan natin na lahat ng aral ng Diyos na patuloy nating naririnig, yon ang ating buong tiyaga, buong pagsasakit na tinutupad at sinusunod. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Ama naming Diyos, mula sa kaibuturan ng aming puso, nagpapasalamat kami sapagkat hindi mo inaalis ang tanglaw, ang liwanag sa aming puso't isipan ng iyong mga katotohanan na tinanggap namin sa sugo at sa naon ng namahala sa amin. Biyaya mo po yun sa aming buhay. Kaya kung dumadaan man kami sa maraming pagsubok at tiisin, nakikita mo ang aming pagpipilit na masunod kung ano ang ayon sa iyong kalooban. Hindi mo naman kami pinababayaan. Ang katunayan,
Itiniwalag man kami ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia, namamalagi ang alab ng aming pananampalataya, ang aming pagsisikap na makasunod sa lahat ng iyong mga kautusan. Maingatan namin ang kabanalan ng aming pagkaiglesia ni Kristo. Ngunit namamalaging mga tao kami na pagka dinaratnan ng napakabibigat at maraming mga suliranin at mga tiisin sa buhay, may mga pagkakataong nalilito kami, napanghihinaan kami ng loob. Salamat na lang ng marami pagka kami sumasambang katulad nito, 'pag nagtataas na kami ng tinig humihingi ng iyong saklolo. Nahahabag ka, naiunat ang iyong mapagpalang kamay para palakasin kami, patibayin kami sa pananampalataya at pag-asa. Hindi ka nagkukulang ng mabubuting bagay sa aming sambahayan. Mahirap man ang buhay sa mundo ngayon, itinatawid mo kami. Payapa ang aming sambahayan, higit sa lahat patuloy na naglilingkod sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami ang mga pagsubok na pinagdaraanan ng iglesia. Ang layunin mo'y dalisayin ang pananampalataya ng iyong mga anak. Sana, Panginoon, hindi lamang kami ang makapag-ingat ng pananampalataya, kundi marami pang mga kapatid. Maaari nga lahat ng mga tinawag mo sa iglesia, sapagkat binigyan mo na kami ng pagkakataong maligtas. Sana magkaroon pa rin ng pagkakataon ang mga tagapanguna sa iglesia na hindi naging tapat sa kanilang mga pangako na itataguyod ang iyong bayan katulad ng ginawa ng sugo at ng naunang namahala. Ano pat sa araw ng pagliligtas, lahat ng mga nagpakasakit, nagpilit sumunod at magtapat sa iyong mga kautusan, magtamo ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay. Panginoong Hesukristo, pagbalik mo, huwag mo kaming kalilimutan, ipagsama mo kami sa langit, magtamo kami ng buhay na walang hanggan. Kung kulang pang aming mga tiniis, nakahanda pa kaming magpakasakit. Huwag mo lang kaming iiwan, huwag mo kaming pababayaan. Palakasin mo pa ang loob namin, patibayin mo po ang aming pananampalataya. Ama, bago kami maghiwa-hiwalay, baka merong mga may mabibigat na suliranin, igawad mong lunas. Baka merong may karamdaman, haplusin mo ang katawan, magpagaling ka, tugtungan mo pa ang buhay para patuloy pa kaming lahat na makapaglingkod sa iyo. Lahat panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.